Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Eto, pag-usapan natin mga kaibigan ng napakainit na usapin tungkol dito sa hindi natuloy na rally, mga kaibigan, talagang hindi makatulog, hindi makamubon. Itong mismong si Duterte at siyempre itong kanyang mga kasama, talagang sinisisi ang ating kasalukuyang gobyerno. Lalong-lalo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay sinisisi nitong si Duterte. Panggigipit daw di umano ang nangyari kung bakit hindi natuloy ang rally. Naku po, muli po nating bigyan ng public opinion dito, punto de vista. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Okay, ito. Palakpakan muna tayo. Shoutout po sa lahat mga kaibigan at talagang ang kampo ho ni Duterte ay hindi na humakatulog sa nangyari na panggigipit daw di umano nitong kasalukuyan pamahalaan sa pamumuno ho ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Sabay matindi talagang nananaginip na naman ito ng gising kahit itong kanilang mga vlogger na ika nga po yan nagmukhang surveyor diyan sa ginaganap na ika nga po pagdadausan sana ng rally ay kung ano-ano hong pinapakalat at ang bukang bibig nila ay ginigipit sila ng pamahalaan. Yan ang pakialam namin sa inyo. Alam nyo, lumang tugtugin na yan. Yung pinapakalat nyo yan. Ang sa madalit salita ho, wala na kayong nabudol dito sa ginagawa nyo. Na ika nga po'y gaganapin na rally sana, subalit hindi natuloy. Huwag niyong ikatuwiran na kayo'y ginigipit ng pamahalaan. Hindi naman kami tanga. At siyempre matatalino itong aking mga mahal na taga-subaybay. Binubudol nyo ang ating kapwa mamayan taong bayan sa salitang panggigipit. Ba't hindi yun? Hindi yan ang tunay na ika nga po'y dahilan. Walang sumimpatiya sa inyo na ika nga po'y sa panawagan nitong dating Presidente Digong na nakikiusap siya kung maaari lang lumabas ang taong bayan, magpakita ng galit dito sa ating kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos. Ano ang nangyari sa panawagan? Walang nagsimpatiya sa inyo. Nagmukha kayong tanga. Yung iba yung namukha pang Gio. Diba? Yun naman ang katotohanan diba? Huwag nyo nga ika nga ilihis ang issue. Na ika nga ginigipit kayo ng gobyerno. Weather lang yun dito pa lang sa usapin ng rally. Mga kaibigan, nagmamaktol. Talagang dinidibdib nito si Duterte na ang panggigipit di umano ng gobyerno. Alalahanin mo Duterte ang iyong mga ginawa before. Sample pa lang niya na ika nga po halimbawa ginigipit kayo. Umiiyak na agad kayo. Yung ginipit mo nung kapanahunan na ikaw ang Presidente pa Duterte. Maraming nakulong, maraming binawian ng buhay nang dahil sa iyong panggigipit. Dito pa lang siya na ika nga po hindi naman kayo pinipitikan tainga, hindi naman kayo binabasag ang dalawang itlog. Bakit kayo parang talagang umiiyak dito? Kampo ni Duterte at ito si Duterte. Samantalang nung panakapanahunan ng nanunungkulang itong si Duterte, maraming nakulong ng walang kasalanan. Maraming nagbuwis ng buhay. Binawian ang buhay sa tukhang. Tinaniman ang mga ebidensya. Alalahanin mo, ang nangyayari sa iyo ngayon ay weather lang. Sinisingil ka na sa ginawa mo. Nung kapanahunan, inabuso mo rin ang iyong kapangyarihan. That's why ngayon,
sinisingil ka at ika nga po'y nandiyan ang investigasyon ng ICC. Mga kaibigan, gusto ko muling ipaliwanag sa inyo. Huwag po tayo magpaniwala dito sa pinapakalat ng mga vlogger ng DDS na ika nga po'y ginigipit sila ng pamahalaan. May karapatan ang pamahalaan kung ano man ang hakbang na ginagawa nitong kampo ni Duterte ay suriin at hindi payagan. Mga kaibigan, karapatan ho ng pamahalaan yan. Hindi pipili na ikaw ay dating presidente, ay nagkukunwari ka na ikaw ay masusunod. Aba, lumaki ka sa ika nga po lugar mo, Duterte. Dati kang presidente, but irespeto mo kung sino ang presidente ngayon. Hindi porke pagbuka ng bibig mo, hindi porke kung ano ang dapat mong gawin, ay hindi ka na dadaan sa ika nga po screening. Sa madalit salita, ang gusto mo, lahat ikaw ay masusunod kapag ginawa mo. Ay alam ko naman ho, kayo ay nagkukunwari. Sasabihin nyo, prayer rally. Huwag nyong gamitin ang salitang prayer rally. Mangilabot kayo sa mga pinagsasabi nyo. Ang agenda nyo, ang laman ng inyong ika nga po pagrarally diyan ay pabagsakin itong kasalukuyang gobyerno. Atat na ipisto nyo bilang presidente itong si Duterte na anak mo na si Sara Duterte. Yan ang totoo niyan. Wala kayong magandang hangarin dito sa ika nga po'y binabalak nyo na rally, subalit hindi natuloy dahil walang umattend, mga kaibigan. Alam nyo, kalat na kalat sa social media. Nagpapasalamat ang taong bayan dahil hindi po sinuportahan itong rally na dapat ay gaganapin kahapon at nagbukhan tanga, nilangaw po ang binyo. Mga kaibigan, sasabihin nyo, ikakatuwiran nyo na naman na mismong hindi pumayag ang ika nga po yung mismong pinagpaalaman nila, hindi kayo binigyan ng permit. Nako po, wag nyong ikatuwiran yan. Dahil alam ko ho, ay doon sa kinuna ng kamera ay may isa ay wala po kayong naipakita. Na ikangay kahit 10 tao lang, 5 tao, 20 tao na kinuna nyo ng kamera na dumating at nakasuporta po sa inyo. Wala ho eh. Ibig kong sabihin, kaya nasabi ko yan, kahit pabawal at hindi kayo pinayagan ng permit, pwede naman kayong pumunta dyan sa plaza para magdaos at ituloy. Hindi nga nyo tinuloy dahil mahirap po mag-rally ng kayo-kayo lang. Para kayo nagmumukhang tanga. Hindi lang nagmumukhang tanga. Tanga-tanga na. I'm very sorry mga kaibigan kung nakakapagbanggit po tayo ng salitang mga ganyan. Dahil karapat dapat pong banggitin. Dahil pinapaikot po nito ang taong bayan. Nililito tayo. At binubudol sa ika nga po'y maling paliniwala nila sa pamamagitan ng salitang prayer rally. Maliwanag po dito. Ang layunin ho. Dapat po ito ay ating sa pamamagitan ng inyong mga public opinion ay harangin po natin ito. Mga kaibigan, tulungan natin ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng inyong public opinion ay kasama ko na ho kayo dito sa ating pinaglalaban kung ano man ang napapaloob dito sa ating talakayan. Diyan po sa comment section, any comment and reaction, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang inyong public opinion. Okay, alright. Yan po muna ang latest update. Ang maliwanag po dito sa ating pagtatalakay, ginigipit di umano. Itong si Digong. Dahil yun din ang naging dahilan kung bakit hindi po tinuloy ang rally. Huwag po tayong maniwala diyan mga kaibigan. Ano yung mga salitang ika nga po yung mga palusot.com. At siyempre, dito po, sa mga kumakalat na ika nga po yung magkakaroon ng people power. Aba, matindi di ba? Magaling magpakalat ng mga fake news. Sino ang sasama sa inyo sa people power?
ay siyempre given na yan. Diyan kayo magano sa Davao, yung mga taga-suporta ni Kibuloy, diyan sa Davao, given na po yan. Ba't kami dito, taong bayan, na naniniwala sa mahusay at tuwid na panunungkulan ng kasalukuyan, na ika nga po gobyerno, baka ikaw pa, Duterte, at ang inyong mga kasama, ang i-people power namin. Na para harangin ang inyong mamaitim na balak dito po sa gobernong kasalukuyan. Muli po maraming salamat. Hindi po tayo anuman naninira ng kapwa. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung anuman ang naririnig nyo po dito ay pawang public opinion na yan ho ay nababasi sa takbo ng galawan kung anuman ang tinatalakay po natin dito. Okay, right? Maraming salamat po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.